DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 10 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Lunes sa 29 sa buwan ng Disyembre taong 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. 6.7 trillion pesos na 2026 national budget niratipikahan na ng Kamara at Senado. Missing bride-to-be na si Shera De Juan nahanap na ng pulisya. Naitalang kaso ng firework-related injuries umakyat na sa 125 bago ang pagsalubong sa 2026 ayon sa Department of Health. Sumabog na fountain dahilan ng pagkasawi ng isang bata sa Tondo, Maynila ayon sa Manila Police District. Dating DPWH Undersecretary Cabral hindi itinulak. Antidepressant maaaring nagpataas ng suicidal behavior ayon sa PNP Forensic Group. 54% ng mga Pinoy pabor sa batas na magbabawal sa political dynasty ayon sa isang survey. At diesel at kerosene may taas presyo bukas. Halaga naman ng gasolina walang paggalaw. Magandang hapon Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyo. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, niratipikahan na ng Senado ang Bicameral Conference Committee report sa General Appropriations Bill na naglalaman ng 6.793 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2026. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian, nakasentro ang 2026 budget sa human development na may malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Pakinggan natin si Gatchalian. I'd like to deliver the explanation of vote after we vote Yes, on the measure. perhaps It's going to be after, viva so that- voce, Mr. President. So Yes, I move that we approve and ratify the conference committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058. I so move, Mr. President. Any objection? Chair is none. The conference committee report on the disagreeing votes on House Bill 4058 is hereby approved and ratified. Thank you, Mr. President. Mr. President, Majority we Leader. have 4 colleagues who wish to explain their votes. It's in this order: Senator Hercito, Senator Legarda, Senator Marcoleta, and Senator Risa Ontiveros. May we recognize Yeah. our distinguished Deputy Majority Floor Leader first. Before Samantala, niratipikahan na ng Kamara ang House Bill 4058 o ang committee report sa disagreeing vote sa 2026 General Appropriations Bill. Ang pagratipika ay sa pamamagitan ng voice voting. Tumayo sa plenaryo si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor para ihayag ang pagtanggap ng Kamara sa committee report, habang si House Deputy Speaker Christine Mihan Singson ng Ilocos Sur ang nag-preside sa plenaryo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Session resumed. Majority Leader. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said Conference Committee report. All those in favor of the conference committee report say aye. Aye. All those against say nay. Mr. Speaker, The ayes have it. The said conference committee report is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adjourn session until January 26, 2026 at 3 in the afternoon. Session is adjourned until January 26, 2026 at 3 p.m. Partner na medyo sumisigaw sa background. Parang may gusto pang Oo nga magpaliwanag o tumayo marahil. Pero ganun pala yung voice voting, no? Oo. Palakasan at paramihan ng boses. Pakapala ng boses.
Una rito, walang katotohanan na iniimpluwensyahan umano ng liderato ng Kamara ang alegasyon na may impluwensya ang House leadership sa pagboto ng mga kongresista para sa 2026 proposed national budget. Sagot ito ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing sa alegasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste na may staff umano ng House Committee on Appropriations na nagpakita umano sa kanya ng dokumento na may 151 million pesos na budget items bilang incentive kapalit ng kanyang pagboto pabor sa pambansang pondo. Paliwanag ni Swansing, ang Kamara isang collegial body at iginagalang ang bawat miyembro na bumoto at magpasya batay sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan at ng kanilang konsensya. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, sumugod sa tanggapan ng House of Representatives ang iba't ibang militanteng grupo upang kondinahin ang inaprobahang 2026 national budget. Tinawag nilang isang malaking pork barrel para sa korupsyon ng budget para sa susunod na taon. Isa sa mga hindi natatagong o maitatagong katiwalian nila ang pagtaas ng halaga sa confidential and intelligence funds na karamihan napunta sa opisina ng Pangulo. Ayon sa mga relista, nakapag-insert na naman ang Allocation on Program Appropriations CIF at malawak na infrastructure spending sa pamamagitan ng koordinasyon ng Malacanang at Kongreso. Nasa Ilocos Region ang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Itong kinumpirma ng Quezon City Police District. Ayon kay QCPD spokesperson, Police Major Jennifer Gadaman o Ganaban, hindi pa muna ipinabubunyag o ibinubunyag ang eksaktong kinaroroonan ni De Juan hanggat hindi pa siya nasusundo ng mga otoridad. Sa ngayon, patungo na sa kanyang lokasyon ang mga tauhan ng QCPD Station 5 kasama ang pamilya ni De Juan. Tinatayang 3 oras ang biyahe at inaasahang babalik sila sa Metro Manila ngayong hapon. Si De Juan at ang kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes ay nakatakda sanang ikasal noong December 14. Samantala, umakyat na sa 125 ang naitalang kaso ng firework-related injuries mula December 21 hanggang umaga ng Lunes, December 29. Ayon sa Department of Health, pinakamarami ang naitalang kaso sa National Capital Region na may 57. Sinundan ng Ilocos Region na may 12 at Central Luzon na may 11. Batay sa datos ng Department of Health, karamihan sa mga nasugatan ay dahil sa paputok na 5-star, boga, quitis at weasel bomb. Samantala, muling nagpaalala naman ng Department of Health sa publiko na huwag hayaang humawak ng anumang paputok ang mga bata at lasing sa nalalapit na pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kadalasang mga bata ang nasa impluensya at mga nasa impluensya ng alak ang nasasabugan pag bagong taon. Nasawi ang 11 o 12 anyos na batang lalaki habang sugatan ang kasama ding 12 anyos na lalaki matapos silang masabugan ng pinasinding paputok sa A. Lorenzo Street, Jose Abad Santos Avenue sa Tondo, Maynila kagabi. Ayon sa salaysay ng saksi na si George Cuevas, habang siya ay nagmamaneho ng tricycle at papalapit sa nasabing lugar, ay nakita niya ang 2 bata na nakaupo sa bangketa at may hawak na isang malaking hugis triangulong paputok. Ilang sandali pa ay nagkaroon na ng malakas na pagsabog sa lugar. Sinabi naman ni Manila Department of Social Welfare o MDSW Director J. Reyes de la Fuente na agad na rumispondi ang kanilang District 2 Office kasama ang MDSW Disaster Team sa insidente. Nakausap na ng mga social worker ang pamilya ng nasawing bata at tiniyak ng MSWD na handa silang tumulong sa lahat ng pangangailangan at gastusin ng pamilya ng nasawi, gayon din sa nasugatang biktima. Nilinaw ng Manila Police District na hindi piccolo o triangle kundi isang fountain ang sumabog sa Tondo, Maynila na kumitil sa buhay naman ng isang batang lalaki kagabi. Sa panayam kay MPD-PIO Major General o Police Major Philip Ines sa programang 2x2, sinabi niyang napulot lamang ng 12 anyos na lalaki ang isang piccolo at isa umanong fountain. Sinindihan ng nasugatang biktima ang piccolo pero nadamay nito ang fountain saka sumabog at nadali ang 2 bata. Narito ang kanyang tinig. Paputok yung piccolo po at saka isang parang fountain po sa tribe. Napulot? Oo. Yes, pagdating po nila dito sa may Lorenzo Street, corner ng Jose Abad Santos, tumabi po sila sa bangketa. At ito pong isa nating minor de edad, itong ating victim po na nasa ospital ngayon.
Sinindihan niya po yung napulot nilang Piccolo. Naku. At kung sumindi po ito, nadamay po yung bitbit itong isa pa po niyang kasamahan, itong bitbimuan. fountain. Kung saan sumabog po ito. At naging dahilan po ng kanyang pagkasawi. Oh, so yung malakas Samantala, kinumpirma ng Department of Health sa Caraga o DOH 13 o Region 13 ang pagkatala ng unang kaso ng firecracker-related injury sa rehiyon ngayong holiday season. Ayon sa ahensya, isang 9 anyos na batang lalaki mula sa Surigao City, Surigao del Norte ang nasugatan matapos tamaan sa kanang mata ng paputok na tinatawag na boga. Agad na dinala sa ospital ang bata at kasalukuyan ng nasa stable na kondisyon. Kasunod ng insidente, muling nagpaalala ang DOH Region 13 sa publiko na mag-ingat at iwasan ang paggamit ng paputok upang maiwasan ang karagdagang pinsala lalo na sa mga bata ngayong Kapaskuhan. Samantala, umabot na sa 144,000 na mahigit ang iligal na paputok na nakumpiska naman ng pulisya 3 araw bago ang bagong taon. Sa report ng PNP Command Center, mula December 16 hanggang December 29, pinakamarami sa mga ito ay plapla, sinundan ng 5-star, piccolo at pop-up. At tumbas ito ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng iligal na firecrackers at pyrotechnics na natanggap naman at natatagpuan sa mga palengke tabi ng kalsada checkpoint. Ayon kay Police Colonel Joshua Alejandro, Assistant Chief ng Command Center sa Campo Crame, 835 na mga insidente may kinalaman sa paputok at pailaw ang namo-monitor na ng PNP kung saan naka-aresto ng pulisya ng hindi bababa sa 28 katao. Una na ang iniulat ng Department of Health naman na mahigit sa 100 ang naputukan, wala pa man ng New Year's Eve. Hinimok ng Manila Police District o MPD ang publiko na itawag sa 911 ang sinumang makikita nilang nagbebenta o nagpapaputok ng illegal fireworks. Sa panayam kay MPD PIO Police Major Philip Ines sa programang 2x2, sinabi niyang mas madaling matutugis ng pulisya ang ganitong illegal na aktibidad kung may tulong mula sa ating mga kababayan. Inamin ni Ines na mahirap ma-monitor lahat ng gumagamit at nagbebenta ng illegal na paputok dahil sa dami ng mga residente dito pa lamang sa lungsod ng Maynila. Pakinggan po natin si MPD PIO Police Major Philip Ines. Nananawagan tayo sa ating mga kababayan na sabi nga po natin, it's a matter of shared responsibilities. Hindi po talaga natin lahat makikita. Sa dami po talaga ng tao dito sa lungsod ng Maynila. Ang kailangan lang po natin, tulungan din po tayo ng ating mga kababayan. I-report nyo po dito po sa 911 pag meron po kayong nakikita mga nagpapaputok, yung mga nagbebenta po ng illegal na paputok, at makikita nyo po yung ating kagyat na action dyan. Ang kailangan lang po natin dito ay yung pakikipagtulungan po ng ating mga kababayan. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, 4 na ang namatay dahil sa mga aksidente sa kalsada ngayong holiday season. Ayon sa Department of Health, umabot naman sa 414 ang bilang ng mga nasugatan dahil sa road crash incident. Sa nabanggit na bilang, 343 ay dahil sa hindi pagsusuot ng mga safety accessory tulad ng helmet at seatbelt, habang 58 naman ang dahil sa impluensya ng alak. Samantala, 305 naman sa mga ito ay kabilang ang 4 na nasawi sa mga aksidente sa motorsiklo. Samantala, abiso naman sa mga commuters. Nag-anunsyo ang MRT3 at LRT2 ng reduced operating hours sa December 31 o bisperas ng bagong taon. Sa isang Facebook post, sinabi ng Light Rail Transit Authority na ang huling biyahe mula LRT Antipolo Station ay aalis alas 7 ng gabi, habang ang huling biyahe mula Recto Station ay alas 7:30 naman. Babalik sa regular na operasyon ng LRT2 sa January 1, 2026. Samantala, ang huling biyahe naman ng MRT3 sa December 31 ay aalis sa North Avenue Station ng 7:45 ng gabi, habang ang huling tren mula sa Taft Avenue Station ay aalis ng 8:23 p.m. Pagdating ng January 1, ang unang biyahe sa parehong istasyon ay aalis ng alas 6:30 ng umaga. Samantala, sumampa na sa halos 2 milyon ang bilang ng mga pasahirong dumaan sa Parañaque Integrated Terminal o PITX ngayong holiday season. Ayon kay Colin Calabasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, nasa 1,996,845 ang mga biyahero na nakanilang na-monitor mula December 19 hanggang 28.
Pinakamarami rito ay noong December 23 na aabot naman sa higit 231,000 pasahero. Samantala, nasa 409 na mga kagamitan na ang kanilang nakumpiska, kabilang na ang 125 kutsilyo, 93 na lighter at 63 cutter blade. Tinayuan ng pambansang pulisya ang nauna nitong pagtaya na walang foul play sa pagkasawi ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Batay sa resulta ng medico legal, lumalabas na blunt traumatic injuries mula sa pagkahulog sa bangin ang ikinamatay ni Cabral. Ayon kay PNP Forensic Group Officer in Charge, Police Colonel Pierre Paul Carpio, imposibleng may tumulak kay Cabral mula sa Cannon Road batay sa posisyon ng kanyang bangkay at mga tinamo nitong pinsala sa katawan. Pakinggan at panuorin po natin ito. So kung binulak ito, chances are lalayo pa siya doon. So makikita niyo dito na ang kamay niya, yung parang ng kamay niya, ay may gasgas din po, no? Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. At the same time, yung layo po ng katawan niya, doon sa base of the ravine, ay nasa 0.2 to 0.8 meters lang po ang layo. At yan po ang tinig ni PNP Forensic Group Officer in Charge, Police Colonel Pierre Paul Carpio. Kinumpirma rin niya na maaring nagpataas ng suicide behavior ang citalopram na positibong ininom ng dating opisyal. Paliwanag ni Carpio, kahit walang alak ay kasama ito sa mga side effect ng gamot na isang antidepressant. Samantala, nilinaw ni Assistant Ombudsman Miko Clabano na mababa pa rin ang kredibilidad para gamiting ebidensya sa nagpapatuloy na investigasyon ang flood control projects na nagsusulputang umunay mga Cabral files. Sa isang video message na nilabas ng Ombudsman ngayong araw, sinabi ni Clabano na ito ay dahil maaaring imanipula. Aminado si Clabano na ang kanilang opisina ay nilapitan na ng ilang mga sources na mayroon naman ng hawak na kopya ng Cabral files. Paliwanag ng opisyal, ang pinaka-the best at reliable source pa rin na may tuturing ay ang computer CPU ng dating Undersecretary. Narito si Clabano. First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources claiming to possess copies of the supposed Cabral files. These claims underscore and really highlight the importance of distinguishing between original evidence on the one hand and secondary or third-party copies on the other hand. Second, the best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control and even authorship of the computers, the storage devices, and the files themselves. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Third, the office emphasizes that Samantalang hindi na ipresenta ni Batangas Representative Leandro Leviste ang kompletong Cabral files taliwas sa kanyang mga pahayag sa publiko. Ayon sa Office of the Ombudsman, limitadong bahagi lamang ng mga dokumento ang ipinakita ni Leviste dahilan para questionin ang pahayag ng mambabatas na naipakita na umano ang lahat ng files bago pumanaw si yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Samantala, nasa kustodiya na ng Ombudsman ang personal computer ni Cabral at sasailalim ito sa Digital Forensic Examination katuwang ang COA, DPWH at PNP Anti-Cybercrime Group upang matiyak ang integridad ng ebidensya. Samantala, itinanggi ni Leviste ang alegasyon at iginiit na ipinakita niya ang buong file sa mga tauhan ng Ombudsman noong November 26 at hindi anya minanipula ang kanyang mga kopya. Samantala, 29 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, maliit na mayorya naman ang mga Pinoy ang sumusuporta sa panukalang batas laban sa political dynasty. Ayon sa survey ng Pulse Asia, 54% ang sumasang-ayon sa naturang bill. Batay sa resulta, nasa 69% ng mga tinanong sa Metro Manila ang pabor sa anti-dynasty bill, habang 59% naman ng respondent at sa iba pang bahagi ng Luzon ay nagpahayag ng parehong saloobin.
Samantala, hati naman ang opinyon ng mga taga Mindanao, 34% ang sangayon, 38% ang undecided at 27% ang tutol. Abiso sa mga motorista, kasado na tumaas ang presyo ng diesel at kerosene bukas, huling Martes ng taong 2025. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 60 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang wala namang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. Epektibong oil price adjustment sa karamihan ng kumpanya, alas 6 ng umaga bukas. Sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado!